Siyempre yung kay Gene Hackman tsaka asawa niya, celebrated case, no? Pero alam po natin sa Japan, yan po ay isa sa mga dahilan, no? Aging population, maraming matatanda. Base nga sa research po namin, marami pong namamatay at hindi nalalaman dahil nga sa edad na nila. So how crucial or what does age play, how does it play dito po sa ganitong mga sitwasyon na namamatay sila mag-isa? Tama yan. At dapat i-consider na rin natin yan sa Pilipinas. Kahit na ganun, kahit iba ang ating kultura, no, at iba ang ating value system. Kasi dumarami na rin ang mga senior sa ating bansa at nagbabago na rin ang ating mga pamilya. Hindi tulad dati na merong housewife lang o may bahay, tapos mga anak na andyan lang sa bahay. Pero marami sa mga pamilya natin ngayon, mga nagtatrabaho at nangingibang bansa pa. No? So marami na ring mga matatanda na naiiwan sa kanilang mga bahay. At ayaw naman ng mga Pilipino na ilagay ang mga matatanda sa mga home for the aged. So, kaya nagiging reality na rin sa atin ang problemang yan, lalong-lalo na kung may mga sakit yung mga matanda. So, sa case ni Gene Hackman na Alzheimer's, ay talagang kinakailangan ay meron na rin tumitingin kahit panahon kung kamusta na kaya sila. So, yung kamukha nun, si Gene kasi may advanced state na no, ng Alzheimer's niya. Pero sabi nga gano'n, yung mga anak daw, kumpiyansa naman kay Betsy. Sa the way she takes care of her husband, no, dun sa misis. Pero hindi, not knowing na nagkasakit din si Betsy. Mabanggit ko lang dito sa atin, syempre kung meron na tayong mga elderly, no, na meron ng may dementia na, meron ng Alzheimer's, ulyanin na, tapos yung nababanggit mo na double income yung family, perehong nagtatrabaho yung mag-asawa, tapos yung mga bata, nag-aaral. Sa atin, yung hindi kamukha ng konsepto sa kanila na merong mga assisted living facilities, di ba? Na doon, ang mahal ng mga ganun, Pati, di ba? Ang mahal sa Estados Unidos na ilalagay mo sa isang facility yung magulang mo at magbabayad ka ng malaki for this institution to take care of them, yung assisted living na yan. Sa atin, yung mga home for the aged na binabanggit mo, Professor, yung konsepto nun kasi they prioritize yung mga abandonado. And more or less, madalas po yan indigent kasi mga napasyalan ko na po yan eh. So very limited yung choices mo na gano'n na hindi pa rin tanggap sa kultura natin. Am I correct? Na yung mga gano'n na instead na iwanan mo sa bahay mag-isa, ay ilalagay mo sa mga go ahead, ibang Professor. tao na hindi mo naman kaano-ano, yung ating mga magulang o mga lolo-lola, ano? At may paniniwala pa tayo, minsan ano rin ito, may positive, may negative din ito. May paniniwala tayo na, anak, pagtanda ko ikaw naman mag-aalaga sa akin. Parang gano'n, tinatanaw na utang na loob. So, Professor, ito po, pag tayo nga'y tumanda, sabi nga natin, minsan nga tayo ay nagiging antisocial na. Is this a normal phase, no? Pag tumatanda tayo, meron na po tayong parang may aversion na tayo sa nakikipag-socialize. But how important is keeping a social life relevant as we age? Is it important or is it better to be alone? To be, in your comfort zone? Yun ang magandang tanong, ano? Kasi marami kasi sa mga matatanda na, ito napansin ko kahit sa mga magulang ko nung sila'y buhay pa, parang hindi nila matanggap na parang ayaw nila na parang na sila, worthless na sila na kay gustong-gusto nila nagtatrabaho pa. Yung nanay ko nga aakyat pa yan ng silya para may abutin sa cabinet. Pwedeng siyang mahulog. Ano? Kasi gusto nilang ipakita na kaya ko pa. Pero actually, marami ng mga risks. So, para sa akin ay kahit iniiwan sila sa bahay dahil walang ibang makakasama, panahon na i-check up naman anong kalagayan nila. Para naman sa mga matatanda ay kinakailangan pa rin ang
merong social life labas sa kanilang mag-asawa. Marami namang mga maaring mga libangan tulad ng maaring religious club na magkakasama sila o kaya art club na meron pa ring interaction sa ibang tao. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.